Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at sa kabuong mundo guys. Bago natin pesahan ang lahat ay paki-subscribe, like, and share naman po ang ating YouTube channel. Okay, alright. Ito na, ang topic for today natin ay about sa Kim Pao updates. Okay guys. Kuha natin sa ngayon is ang topic natin for today or ang update natin ay patungkol sa interview nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino na kung saan po ay ang daming nang babas kay Paolo Avellino. Ito guys kasi ito yung dito sa mga nabasa natin na mga comment ba sa ating mga posts, sa ating mga update ay binabas po si Paolo Avellino kasi parang kumbaga lang sa kanya kasi yung kanyang mga interviews parang utang daw siya. Ibig sabihin po nun guys ay parang yung kanyang interview is hanggang lang sa showbiz yung kanyang ginagalawan. Parang ganun siya. Yung topic natin for today guys is reaction natin dun sa mga nako-comment na kung saan po ay binas po nila si Paolo Avellino sa interview nila. Ayon dito sa ating legit na sources guys is sa mga lahat ng mga interview po ni Paolo Avellino ay ganoon talaga siya magsalita. At kung sa tingin naman ng mga passers po or yung mga non-supporters ni Paolo Avellino na ginagamit nilang si Kim Chiu dahil sa kasikatan ay hindi naman siguro tama. Hindi naman siguro tama na sabihin natin yun na ginagamit siya ni Kim Chiu dahil lang sa kasikatan guys. Kasi normally alam naman din natin na ganun lahat yung mga sagot ni Paolo Avellino sa kanilang mga interview. At kung yung mga pag-aamin ba na hindi pa sinasabi ni Paolo Avellino at sa si Kim Chiu yung kanila mga status sa buhay ay yun yung pinaka private nila. Kumbaga, hindi naman natin pwedeng sabihan sila na magsabi sila sa publiko kung ano yung kanilang status sa buhay. Bilang isang content creator guys ay palagi natin iisipin yung mga privacy din ng mga kapwa natin kino-content na artista dahil hindi naman po lahat ng bagay pwede natin ibulaga or pwede natin sabihin sa ating mga content. Lalong-lalo na po yung sinasabi natin na respect the privacy of others. Kung sa tingin nila po yung mga interview ni Paolo Avellino ay parang kumbaga is lutam siya or parang hindi siya active ay opinion nyo po yan Hindi naman natin pwedeng sabihan kayo na kung ano yung sasabihin ninyo sa sarili ninyong utak or opinion dahil lahat naman tayo dito ay may sari-sariling opinion. Kaya pero yung reaction ng natin dito guys is parang hindi naman siguro tama na ganon yung sasabihin natin na parang ginagamit lang ni Paolo Avellino si Kim Chiu, which is hindi naman tama yun dahil lang po sa interview na parang lutam siya at parang hindi siya makapagsalita at parang hindi siya umahamin, parang ganon. Yun kasi yung nababasa natin sa ating mga comment section guys Ang katotohanan dyan guys kung bakit hindi sila umahamin hayong dito sa ating mga legit na sources ay may mga management po sila na hanggat maaari ay yung mga sasabihin nila sa kanilang mga interview ay kung ano lang yung sasabihin ng management sa kanila guys. Kasi nga po ayaw nila nasira yung kanilang reputasyon bilang isang Kim Pao. Yun yung talagang inalagaan nila dahil bago pa lang po ang Kim Pao sa showbiz at lagi natin tandaan guys na may nag-aalaga sa kanila ng management. Yung management din ay gusto lang na mapabuti ang Kim Pao. Kaya sa aminin na nila ay wala ng kilig factor sa kanila. Real talk tayo dito guys. Yung interview na yun guys is isang ampos interview dahil nakikita kasi na daming mga content creator na nagsasabi po na sila na po ay propose and which is very true naman. Propose na kasi si Paolo sa Paris. At aminin man nila or hindi, may mga video dyan na nagsikalat kung saan po ay may katotohanan.
Hindi man halata yung video na proposal, pero ang katotohanan ay nag-propose siya. Dahil alam naman din ni Paolo kasi sa kanyang sarili guys na si Hincho na yung the only one kay Nias ay. Kaya hindi naman natin pwedeng sabihin na turuan si Paolo kung sino or ano yung paggusto kasi nakikita niya naman yung the only one king niya sa buhay. Iyon po ay walang iba kundi si Kimchi. Si Kimchi po naman is alam niya na matagal niya nang hinihintay si Paolo at matagal na din na hinihintay siya ni Paolo ng ilang years. 12 years. 12 years guys. More than 12 years pa ata kasi nung sila pa ni Gerald Anderson ay parang crush na ni Paolo Avellino sa TV. Sa mga hindi po nakakalam dyan kung ano po yung kadahilanan nilang dalawa ay panoorin ninyo itong video na po dahil ikwento natin kung ano yung kanilang mga sistema sa kanila. Simula nun guys ay nagkaroon na ng mga agreement patungkol sa management nila Team Pau. At yun po ay tinapatunayan lang po ng Team Pau na sila po ay nirespeto nila kanilang management. At hanggat maaari ay yung kanilang reputasyon ay ayaw po nilang masira. Pero hindi naman natin pwedeng pigilan ang mga bashers kung ano yung kanilang mga sinasabi dahil yan po ay sarili ng yun. And besides, sila Kim John at si Paolo lang kakalam kung ano yung kanilang status. Ito guys, ito si Madam na usang point of comment siya patungkol sa kanyang mga sinasabi na pinaglalaroan lang ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil dumidikit siya dahil sa kasikatan. Kung totoo man yan guys is di mo ba napapanood yung lahat ng mga movie ni Paolo Avellino na kung saan po ay ang dami niya tinatanggap na award. Hindi lang kasi siya yung kumbaga is wala kasi siya kampala noon. Single role lang kasi siya. Single role, ibig sabihin pwede siya may tampal sa lahat ng mga babae sa showbiz. Kahit nga po management din na siya sabi niya na pwede siyang may tampal eh. How much more pa kay Kimchi? Ayan po yung palagi natin tatanahan guys na kapag pumasok ka sa showbiz, left and right na yung nakikita siyo pagkaway sa mga bashers dyan, hindi naman natin sila makukunan. Kaya sa mga bashers nito, nag-uusap lang na masyado kasi nakakabala rin Jessica Yuel. Saka hindi lang po nakakabala kundi nakakasakit na po sa damdamin ni Magna. Marami din nagsasabi dito guys na si Paolo Avellino ay magaling na actor na kung saan po ay talagang magaling siya. Sa kanyang generation guys is hindi mo lang kasi namamalayan na yung mga award din na nare-receive ni Paolo Avellino ay siyempre, hindi naman kasi si Paolo Avellino yung tao na yung ipopost lahat kung ano yung kanyang kaganapan. Kilala natin siya bilang isang actor at kilala din natin siya na yung kanyang buhay ay privado yung kanyang gusto. Kaya sa mga bus interview na yan ay kung ini-expect mo na mag-aamin si Paolo Avellino sa lahat ng bagay ay siguro po ay nakakamali po tayo dahil doon pat sa mga interview, expected and unexpected kasi huwag ka masyadong high quality or huwag ka masyadong high standard mo sa interview na kung ano yung sagot, yun yung gusto mo malaman. Ano yung tanong at gusto mo malalaman yung sagot. Parang ganun ba? Kasi pag may mga audience din kasi po guys na parang bakit yung gusto nilang punto yung dapat mo sasabihin na kanilang interviewin. Parang walang freedom of speech. Parang lang. Sa mga fans ng Kim Pao dyan ay naiintindihan po nila ang Kim Pao. Lalong-lalo na si Paolo Avellino dahil simulat sa pulpa naman sa ating mga papablog ay sinasabi ko po dito na mahihain po si Paolo Avellino. Mahihain sa bagay-bagay na alam niyang ilugaran po sa sarili.
Huwag naman natin mag-expect ng pinakamataas na grado kay Paulo pagdating sa interview, guys. Kasi nga hindi naman natin alam kung ano yung magiging reaksyon din ni Paulo sa mga tanong. Maging balanse po tayo dito, guys, dahil ang pagiging balanse naman po ay nakapagigay naman yan ng paliwanag sa mga basers sa makapakonfronted. Kaya dito, guys, ay babase lang po natin ang lahat ng mga sistema dito dahil hindi naman tayo pabor sa mga basers na kung saan po ay sobrang taas ng tingin sa sarili at sobrang taas tingin kay Paulo na kung saan yung gusto nila talagang ita-target ay yung tanong dapat kailangan direktang sagutin ni Paulo. Isipin natin to, guys, sa paulit-ulit natin itong sasabihin sa inyo na kayo po or sila po ay may management na kung saan po ay napokontrol sa kanila. Kaya pag hindi mo nagustuhan yung interview ni Paulo Avelino, yung sagot sa kanyang interview, hindi, okay lang. At least yun, sumagot naman siya. At kung nagustuhan mo naman, paki-like, subscribe at share naman po ang ating YouTube channel para lahat po tayo may ramdam na kaginhawaan. Guys, wag po naman tayong mag-selfie dahil syempre mahirap po, mahirap. Kaya hanggang sa ngayon po, guys, ay intindihin natin yung mga kabutihan o yung kaganapan na kung saan po ay pinapaniwagnag natin dito na mas mabuti po na intindihin din natin yung sitwasyon nila Paulo Avelino at saka si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Maging aware din po tayo sa Marian wag lang palagi ng papasay. Pakiusap lang, guys, ay intindihin natin ang isa't isa para lahat naman po tayo ay mas marami din po privacy blessing. Kasi ang bagong taon, bagong blessing, bagong mukha, at bago lahat. Kaya iwas-iwas tayo sa mga buzzers, iwas-iwas din tayo sa mga negative na tao dahil ang mga negative na tao ay walang ginawa yan kundi pakutsabahan kapwa nilang tao. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Sana nakatulong tayo ng mabuti. God bless po.